Good morning po mga bata. Ako po ay si Teacher Runa. Ang ating pong subject ngayon ay Mathematics 6. So ang ating tatalakayan ay tungkol sa speed, distance, and time. So titingnan natin ngayon kung paano ito solusyonan ang mga problema na ito pagdating sa speed, distance, at saka time. Ang kanyang objectives po dito ay at the end of the lessons, you must be able to calculate speed, distance, and time, and solve problems involving average rate and speed. So pagkatapos ng ating pag-aralan ay tungkol sa speed, so makalculate po natin ang speed, distance, time, at paano i-solve yung mga problema, mga average rates at saka speed. So tingnan po natin dito yung mga terms, mga termino na gagamitin natin ngayon. Okay, average speed. Ang average speed po ay a measure of distance traveled in a given period of time. It is sometimes referred to as the ratio of distance and time. So ang kanyang formula po dito ay average speed equals distance divide time. So ang speed, what is speed? A speed is scalar quantity that refers to how fast an object is moving. Speed can be thought of as the rate by which an object covers distance. So ang kanyang pong panito, kilometer per hour, seconds per hour, milliseconds. So yun po ang tungkol sa speed. So makikita natin po yung speed sa mga sasakyan, di ba? Sa mga sasakyan, mayroon po siyang odo speedometer. So ang kanyang speed, ano ang mataas na kanyang speed na takbo. Okay. Distance. The total length between two positions. Kilometer per hour. Milliseconds. At saka minutes at milliseconds. Time. The quantity measured or measurable period during which an action, process, or condition exists or continues. Makita po natin dito ang minutes, seconds, and saka hour. An easy way to remember the distance, speed, and time equation is to put the letters into a triangle. The triangle will help you remember these three rules. So, pagdating sa distance, speed, at saka time, meron tayong rules, three rules. So, ito po ang kanyang magiging rule. Okay? Si distance ay nasa taas, at saka si speed, at saka si time ay nasa baba. So, ang kanyang pong equivalent dito ay distance equals speed times time. Speed equals distance divide time. At ang time naman, time equals distance divide speed. Okay, madali po nating tandaan ang tinatawag na Tikan's triangle. So dapat si distance ay nasa taas at speed at saka time ay nasa baba. Kapag hinahanap po natin si distance, tatakpan po natin siya. Ang kinalabasan po ay speed times time. So, ang D ay nasa loob, siya po ang tinatawag na dividend. So, ang T naman ay nasa labas, siya yung tinatawag na divisor. At yung pangalawa, kapag ang hinahanap po natin ay time, so tatakpan po natin ang time. So, ang kinalabasan po dyan ay distance divide speed. Okay, ito po ang kanyang kinalabasan. So, si distance naman ay nasa loob, siya yung dividend, at saka si is ay nasa labas siya. And then kapag, ano pong example natin po dito? Okay, example. If a car travels 100 kilometers in 2 hours, find the average speed. So, ang hinahanap po natin ngayon dito ay ang kanyang speed. Okay. Using the average speed formula, ito po ang kanyang formula. Average speed, distance, divide time. So, ganito po ang kinalabasan. So, ang kanya pong speed, ang kanya pong distance ay 100 at so ang kanyang time ay 2 hours. So, i-divide po natin yan. 100 divided to equals 50 km per hour. Okay, number 2 example.
A world record holder and 800 meters in 86 seconds. What was his speed rounded to the nearest 10? So, ang hinahanap po natin ngayon dito ay ang speed. So, si speed ay tatakpan po natin. Ang kinalabasan po ay distance divide time. So, ang kanyang distance po dito, ito po, ang kanyang solusyon. Speed equals distance divide time. So, ang kanyang pong distance ay 800 meters at ang kanyang time po ay 86 seconds. So, i-divide po natin ang 800 sa 86 seconds. Ang kinalabasan po ay 9.3 minutes per seconds. So, number 3 example. A train travels at a speed of 30 meter per hour and travel 240 miles. How long did it take the train to complete its journey? So, ang hinahanap ngayon dito ay yung how long. So, ano po ang kaniyang solusyon? Ang hinahanap po ay si time. So, tatakpan po natin si time. So, ang divisor, ang D ay nasa loob at saka si is ay nasa labas. So, ang solusyon po dito ay time equals distance divide speed. Ang kanya pong distance ay 240 miles at ang kanyang speed ay 30 minutes per hour. So, ang solusyon po dito ay 8 hours. So, yun ang tinatawag na, yun ang solusyon sa kanyang tinatawag na time. 800 hours po ang kanyang travel. Number 4, a cyclist travels 20 km in 4 hours. What is the speed of the cyclist? So, ang hinahanap ngayon dito, ang kanyang speed. We should remember, ang formula dito ay speed equals distance divide times. So, ang kanyang pong distance is 200 km. So, ang kanyang pong time ay 4 hours. So, ang kinalabasan po dito ay 5 km per hour. Okay, example number 5. Jim traveled at a speed of 18 km per hour for 2 hours. What was the distance covered? So, ang hinahanap ngayon natin dito ay yung distance. So, ang solution po dito, ganito mga bata, para dali matandaan. Kapag si distance ang hinahanap, ano ang ginagawa? So, tatakpan natin si D. So, ngayon, ano ang kinalabasan? So, distance equals speed times time. Okay, ganito po. Distance equals speed times time. 18 km per hour times 2 hours equals 36 km. So, naintindihan po mga bata, yun po ang kaniyang distance. Okay? Huwag kalimutan, don't forget yung tatlong Tikans triangle. Kapag si speed ang hinahanap, so ito po yung kaniyang formula. Okay? Tatakpan po natin si speed at ang kinalabasan po ay speed equals distance divide time. Kapag si distance naman po ang hinahanap po natin, okay, tatakpan po natin ang D at ang kinalabasan po ay D equals speed times time. At kung hinahanap po natin ay si time, ang gagawin po natin, tatakpan po natin ang T at ang kinalabasan po ay T equals distance divide time. So, I hope na naintindihan po ninyo ang ating lesson ngayong umaga tungkol sa speed, times, and distance. Maraming salamat po. Ako po si Teacher Ronald. Hanggang sa sunod po natin na klase, maraming salamat po. Bye-bye!